Bumilib ang SK Knights coach sa pinakita ni Arvin Dolentino sa kanyang first practice game laban sa NU Bulldogs. Si Arvin ay nakapagtala ng satisfying 23 points at inaasahan na magiging big boost na agad ang kanyang performances para sa SK Knights na isang caliber team sa KBL. At dahil din sa kanyang magandang panimula, may mga good news agad tayong maririnig tungkol kay Arvin at sa posibleng mahaba-habang stint niya sa KBL considering na 29 years old pa siya at madadagdagan na naman ng mga Pinoy na aabangan ng mga PBA fans dito sa KBL. Kaiju, opisyal ng kabilang sa FIBA World Cup lineup ng Gilas Pilipinas na gaganapin na ngayong Nobyembre. Tara! Kahapon, sinimulan na ng SK Knights ang kanilang tune-up games. Of course, this time kakaiba ang practice game na to kasi isang collegiate team ang hinarap nila. Tampok din sa labang yon na siyang inaabangan nga ng buong management yung magiging performance ni Arvin sa tune-up na yon. At ayon pa sa kanila, na sinadya daw bigyan si Arvin ng mahabang playing time para makita nila kung gaano katotoo yung sinasabi ng mga PBA fans na si Arvin daw ay isang versatile na power forward at dala-dala niya pa rin ang kanyang shooting prowess na nakapagbigay sa kanya ng karangalan sa PBA bilang best player of the conference averaging 24.7 rebounds per game. Napatunayan nga niya yan sa mismong practice game na to, bagamat hindi na in-upload ang highlights ng game. Pero based sa wire-to-wire comments ng coaching staff, naging agresibo daw ang NU Bulldogs sa unang quarter pero biglang dinaganan na ng tres at jumpers ni Arvin kaya nahirapan ng humabol ang Bulldogs at sa labang yon hinayaan na lang din ng SK Knights si Arvin na ipakitang husay nito both ends of the floor. Isang bagay lang din ang kailangan ni Arvin base sa laban. Yun ay ang depensa. Si Arvin ay nakapagtala ng 23 points at top scorer nga siya sa kanyang kupunan. Kitang-kita din sa mukha ni Arvin ngayon ang satisfaction habang naglalaro at nag-iensayo ito sa SK Knights. Iba yung vibe na dala ng mga teammates niya sa KBL. Dagdag pa ng SK Knights coach na dito na rin madedetermine kung dapat bang bigyan si Arvin ng good playing time kasi nga maraming good players din ng Knights. Ang SK Knights isang team sa KBL na may championship pedigree kahit nung wala pa man si Arvin at nakakuha nga ng 3 KBL titles ang team na to. At dahil nasa kanila na si Arvin, masasabi kong good choice ang pagkuha nila sa 29-year-old PF na to. Big boost sa kanila yung skill set ni Arvin bilang siya nga ay 6'7 na may good handling. Komento naman ng ilang Pinoy, natural daw na mataas ang score niya kasi collegiate team lang naman daw ang nakaharap nila. Sana kahit kapwa KBL team na lang daw para mapalaban sila na totoo. Kung sa bagay, si Arvin ay kailangan pang testingin talaga ng SK Knights pero first practice pa lang naman to. Matatandaan na si Arvin injury prone na rin at sana ma-maintain niya yung good overall performance niya sa SK Knights kasi honestly, minsan si Arvin may shooting pero mahina sa rebounds at banggaan. Hindi rin siya masyadong nakatanggap ng hard physicality. Pero alam naman ng coaching staff yan bago pa man nila kinuha to. Alam din nila ang good capabilities nito kahit nung nasa PBA pa. Tungkol nga pala sa kanyang kontrata, almost 2 million na rin umano ang sasahurin ni Arvin dito at posible pang tumaas depende sa bilang ng mga games na nilaruan niya na may satisfying performances every month. May nakapagsabi pa nga sa amin na hanggang 4 million daw ang offer ng SK Knights per month which is di ko lang masyadong makumpirma at dahil sa satisfying at promising performance niya, may good spot na si Arvin sa kanyang main plan sa Team A. Maganda na ang kanyang simula, kailangan na lang niya yung pagpatuloy at maging consistent. Dagdag pa ng SK Knights official na si Arvin daw ay mukhang maaasahan naman sa crucial time. Pero hindi naman po ito pang-hype. Nakabase lang to sa komento ng nasa SK Knights coaching staff. Ay nako, ang dami tuloy mga PBA players na nainggit kay Arvin na na-stuck pa sa PBA at hindi makaalis-alis dahil sa umano'y 2 to 3 year ban na haharapin nila kapag umalis sila. Kai Sotto, mas lumalaki na ngayon ang katawan at nagpapabulk up na rin siya para sa upcoming FIBA World Cup. Siya rin na nakapag-sign na recently sa Alpha Scotia hanggang next season. At dahil marami na rin nakakita na nag-e-ensayo na siya ng soft training na muna, mukhang totoo nga talaga na babalik na si Kai sa Gilas ngayong Nobyembre. Ayon sa Gilas, good sign rin yung pag-bulk up ni Kai kasi kailangan daw niya yan sa mas heavy guts na powerplay na sobrang physical under the rim ng Australia at ng New Zealand.